Posibleng maging tropical depression ang dalawang low pressure area na binabantayan sa Philippine Area of Responsibility. Ang isa sa kanila may high potential o mataas na tsansang maging bagyo. As of 8 a.m., update ang Pag-asa, posibleng mangyari yan sa loob ng 24 oras. Samantala, isa pang low pressure area ang minomonitor sa labas ng PAR na mayroon ding medium o katamtamang tsansang maging bagyo. Ilang residenteng naipit sa matinding baha ang sinagip sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Kuha ito sa bahagi ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City kaninang hating gabi. Inabot raw hanggang sa second floor ang baha kaya kinailangan ng ilikas ang mga residente. Sa kuhang ito, kita pa ang pagsagip sa ilang bata at matatanda sa lugar. Ayon sa barangay, mayroon din daw mga residente na nagpalikas pero piniling magpaiwan sa kalye ng G. Araneta Avenue. Ang ilan sa kanila, kita pa na sa bangketa na nagpalipas ng gabi. Estimated po namin is mga nasa 600 families or 1,500 individuals so far. Both na po yun nasa evacuation site and also yung mga preferred po na dito po magstay. Pag pumunta po kasi kami doon sa evacuation po malayo. May ilang residente naman ang wala halos gamit na naisalba at mas piniling iligtas ang imahe ng Poong Nazareno. Bandang alas 5 ng madaling araw, ganito na ang sitwasyon sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Sandamakmak na basura ang naglutangan, partikular sa southbound lane ng kalsada. Nananatili namang nakaantabay ang rescue team at PNP para sa mga residente na posible pang ilikas. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Narito po ang walang pasok dahil sa hanging habagat. Ayon sa Malacanang, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools at pati na sa mga opisina ng gobyerno sa Metro Manila, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal at sa Occidental Mindoro. Preschool hanggang grade 6 naman ang walang pasok sa Baguio City sa public at private schools. Maki-update na rin tayo sa sa inyong mga lokal na opisyal para sa localized suspension of classes. Ramdam din ang epekto ng masamang panahon sa Pampanga, kabilang dyan ang Macabebe at Minalin na nalubog sa baha ang ilang lugar. Balitang hatid ni Nico Wahe. Sa gitna ng dilim, kasabay ng malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat, binaybay namin ang kalsadang ito na mistulan ng ilog sa Macabebe, Pampanga. Iyan ay para marating ang barangay sa Plad David, ang pinakalubog na barangay sa Macabebe. Mga kapuso, pasado alas 8 na ng gabi at sakay tayo ng bangka na walang katig at papasok tayo doon sa barangay sa Plad David na ang pinaka-bahaang lugar dito sa Barangay Macabebe. Ayon sa MDRRMO, nasa bandang baywang na yung tubig dito sa Barangay sa Plad David. At titignan natin ang sitwasyon nila na ayon sa kanilang kapitan, ang tubig sa kanilang barangay, lalo na sa kalsada, ay tumatagal ng hanggang 1 taon. Ang mga residente sawa na raw sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap po yung mga namin, puro alipungan na. Si Casey, safety ng mga anak ang inuna matapos pumasok na ng tubig sa kanilang bahay. Lilipat po kami kay nanay. Lubog po, wala na kaming matulugan. Ayon sa kapitan ng barangay, noong January 9 pa huling nawalan ng tubig sa kanilang barangay. Yung tubig namin dito sa daan namin, mag-iisang taon na yan eh. Dadagdagan na lang. Pag umulan na ganyan, pag may bagyo, lumalaki. Sa amin pumupunta yung tubig. Sa ngayon, 8 pamilya na ang inilikas nila. Maraming residente ang piniling manatili na lang sa bahay dahil sanay na. Sa katabing barangay Takasan, na una na naming pinuntahan, baha rin. Nakabangka na ang ilang residente. Pinasok na rin ang tubig ang ilang bahay. Pero marami sa mga residente ay hindi na lumilikas. Sanay na po kami sa ganito. Ayun po, nagtataas na mga gamit. May ilang residente naman inunang asikasuhin ng kabuhayan. Gaya ni Eddie. Yung mga pispan na lang ang nilalambatan. Nilalambatan kasi? Lumalabas yung mga pakawalang tilapia at saka ipon. Ang ibang tilapia, inuwi na lang nila para may maulam. Unang-una po, we are kaulahing town po, no? Sa coastal town po kami na Pampanga, kasama po namin yung bayan ng Masantol at Saswan. So, kami po ang pagsakan
ng tubig from the Pampanga River Basin using the Pampanga River as the main drainage papuntang dagat. Sanay na raw ang mga taga rito, kaya hindi lahat gustong lumilikas. 71 individual ang piniling lumikas sa ngayon. Pero handa raw ang LGU sakaling may kailangang ilikas. Sa barangay Santa Maria sa bayan ng Minalin, lubog na ang kalsada. Maging ang elementary school ng Santa Maria, binaha na rin. Ang barangay San Isidro, hanggang tuhod na rin ang tubig. May ilang bahay nga na pinasok na rin. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa hanging habagat at 2 low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Magandang umaga at welcome po muli sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Gandis po sa ating mga taga-subaybay. Opo, ano po mga senaryo yung posibleng mangyari, lalo't 2 yung low pressure area sa Philippine Area of Responsibility? Opo, ito pong 2 low pressure area ngayon. Yung isa ay nasa silangan po ng extreme northern Luzon at yung isa naman nasa silangang bahagi ng Central Luzon area. So inaasahan natin na itong 2 LPA na to ay magme-merge po or magsasama isa-isang sirkulasyon. So magkakaroon na lamang po tayo ng isang low pressure area within 24 hours. At kapag nag-merge na po sila o nagsama ay mas tataas po yung tsansa na maging bagyo po ito. At yung sa kasalukuyan sa Rafi, yung dominanting LPA ay yung nasa silangang bahagi ng Central Luzon area. So ito po yung inaasahan natin na posible pong maging bagyong si Dante within 24 hours. So posible po ito maging bagyo ngayong gabi o bukas po ng umaga. Kapag nabuo po itong bagyo, gaano po kaya ito kalakas at saan ito makakaapekto? Sa ating pagtaya po, posible po ito maging isang tropical depression within 24 hours at yung tracking po natin dito ay kikilos po ito pa north-northwestward, palayo po ng ating Philippine landmass. Papunta po ito dyan sa may southern islands po ng Japan or sa may Ryukyu Islands. Dyan po siya natin inaasahan na pupunta. So, yung signal o yung hangin na dala po ng bagyo ay halos mababa po yung tsansa na magkaroon po sa anumang parte po ng Northern Luzon. Opo. May pangatlong LPA po sa labas ng PAR. Ano pong forecast nyo? Yung pangatlong low pressure area po sa labas nating area of responsibility ay mababa pa naman po ang tsansa na maging bagyo sa kasalukuyan at hindi pa po natin naasahan na makaka-apekto po sa ating bansa. Habang binabantayan po natin kung magbubunga yung 2 LPA, yung hanging habagat po ba magpapaulan pa rin? Tama po, Sir Rafi, kapag naging bagyo po itong LPA na ating minomonitor at kapag nagsama po sila, ay na-expect po natin na yung habagat ay mas lalo po nitong papairalin. At kapag naging tropical depression nga po ito, ay posible nitong ma-enhance yung habagat. Kaya inaasahan natin na ngayon hanggang Huwebes po, yung posibleng malalakas na buhos ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Opo, kahapon po napakaraming binaha. Ganong kadaming ulan po ba yung binuhos ng habagat kahapon? Base po sa datos natin dito sa may Science Garden po, dito sa may Quezon City, ay nasa around 285 millimeters po yung rainfall na natanggap po natin. So, at pinakamataas naman po dyan sa may bahagi ng Sangli Point, Cavite, nasa around 382 millimeters of rainfall po yung naitala po natin kahapon. Marami po kasi nagkukumpara sa Ondoy, pero malayo po ito dun sa Ondoy level. Opo, tama po kayo, Sir Rafi. Si Ondoy po kasi within 6 hours po ay nakatanggap na po to ng more than 300 millimeters of rainfall po. At yung kukumpara naman po natin to kay dating bagyong si Karina o yung last year po, ay in 18 hours naka-receive po tayo ng more than 300 millimeters of rainfall. So malayo po ito kay Ondoy, pati na rin po kay Karina po nung nakaraang taon. Gayun pa man, kailangan pa rin po mag-ingat dahil nagbago na rin yung topography ng maraming lugar sa atin. Sa mga lugar po kaya posibleng direktang makaranas ng malakas at malawakang pag-ulan pa? Opo, Sir Rafi. So ngayong araw hanggang bukas po, concentrated pa rin dito sa may Southern Luzon area. So kasama po ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, lalo na po sa Occidental Mindoro, inaasahan po natin yung malakas na buhos ng mga pag-ulan. Lalo na rin po sa may Zambales, Bataan, and other areas po na Central Luzon ay may mga pag-ulan din po tayo inaasahan, pati na rin po sa may Bicol region area. So kaya po, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan dahil posibleng peak po ng mga pag-ulan natin ay Wednesday at Thursday. At pagdating po ng Friday, na mag-shift
sa Northern Luzon area, lalo na po sa Ilocos Region, yung malalakas na buhos ng mga pag-ulan. Kaya kahit ngayon na medyo halos light pa lang po yung ulan natin dyan, ay pinaghahandaan natin sila. Dahil pagdating po ng Friday, posible mas malakas na bugso ng mga pag-ulan. Yun naasahan natin sa Northern Luzon area, lalo na po sa may Pangasinan, La Union. Kaya po ingat po sa ating mga kababayan. Mahalaga po ma-emphasize sa bukas pa at sa mga makalawa yung peak ng ulan. So talagang marami pa po ulang tayo matatanggap. Yes, tama po Sir Rafi. So hanggang Huwebes po, kung dito po tayo sa Metro Manila and nearby areas Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa, ay hanggang Huwebes po yung naasahan natin na meron po tayong bugso-bugso na malakas na mga pag-ulan. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po, magandang umaga. Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren Horda. Update naman tayo sa Espanya Boulevard sa Maynila na karaniwang binabaha kapag maulan. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol, kumusta dyan? Alam mo Rafi, yan nga sanang sasabihin ko, pabago-bagong panahon, may climate change na, pero eto talagang Espanya, Rafi, ang ikangay masasabi nating suki na ata sa baha tuwing masamang panahon. Sa katunayan, Rafi, nandito tayo kahapon at hanggang ngayon, walang pagbabago sa sitwasyon na nanatiling baha dito sa area. Bagamat, sabi ng mga taga-DPWH na magdamag na nagbantay dito, kung ikukumpara kaninang umaga, yung nakikita nyo yan sa ating likuran, mas mababa ng araw po yan dahil medyo humupa na ng bahagya. Pero ganun pa man, mataas pa rin ang baha dito sa Espanya ayon sa mga taga-DPWH na nagbabantay pa rin dito sa area. Bumaha ito, Rafi, nung nagsimula nga na manalasa ang bagyong Krising. As of 10:20 a.m. kanina, nasa 20 cm ang taas ng baha dito sa ating kinaroroonan. Mas mataas syempre sa gawing gitna ng kalsada kung saan may mga nag-swimming na mga bata. Kaya mangilan-ngilan na lamang ang sasakyan ng mga dumaraan. Kadalasan kung hindi mga truck o bus ay ang mga pick-up o yung mga 4x4 at malalakas ang loob na talagang nangas na sumuong sa baha. Magdamag na nagbantay dito ang DPWH Flood Watch na nagmumonitor sa level ng tubig dito mayat maya. Mahalaga ito, Rafi, para malaman kung pwede pang madaanan ang lugar, lalo na sa mga light vehicles. Kanina nga, Rafi, napansin natin na dinadivert na nila ang mga sasakyan kapag natapos na nilang isukat ang level ng tubig dito dahil alam nila na medyo delikado na ito sa mga maliliit na sasakyan. Samantala, sa 10 a.m. kanina, meron ng 22 evacuation sites sa Manila at meron na ring 842 na pamilya na inilikas dito sa lungsod ng Maynila. Halos lahat na rin ng kalsada dito sa lungsod ay baha. Merong hindi na madaanan ng mga maliliit na sasakyan, gaya na lamang dito sa Espanya area, merong sa Blooming Tree, De La Fuente at iba pa. Rafi, hindi lang masyado siguro makikita dito sa ating background, dahil lumilim lang tayo dito sa tulay, pero patuloy tayo nakakaranas dito ng katamtaman, hindi naman ganun kalakas ang ulan. Ito yung pinangangambahan ng mga nagbabantay at mga residente dito dahil kahit humuhupa ng bahagya ang tubig ay hindi talaga ito totally nawawala, Rafi, dahil tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. So patuloy pa rin sila magbabantay dito at nakikita natin may mga mangilang-gilang sasakyan na rin na hindi na rin talaga nangahas ikangan na sumubok na dumaan dito sa Espanya dahil syempre mula dito sa ating location, mas malalim pa sa gawing gitna doon. Kaya iyon, kung makikita ninyo, in an ordinary day, talagang alam naman natin na napaka-traffic dito. Pero ngayon, bihira ang mga dumadaan na sasakyan. Rafi. Marisol, may naging paliwanag ba yung DPWH kung bakit ganyan pa rin yung sitwasyon? Kasi alam natin, tinaas na yung bahagi ng Espanya, di ba? At meron pang malaking drainage sa ilalim. So hindi na ba ito sapat? Unfortunately, Rafi, wala silang naibigay na paliwanag. Well, we understand, Rafi, kasi they're not the persons in authority na authorized na magsalita basta ganung bagay. Kaya ang ginawa lang nila, para kahit paano mamitigate ang sitwasyon dito na hindi lumala, mayat maya rin silang nag-iikot, Rafi, kasi kasama sa kanilang binabantayan dito, bukod sa nagbabantay sila ng level ng tubig, pag may mga basurang palutang-lutang na maaaring makabara sa mga drainage, agad nilang dinadampot yan at tinatanggal sa area para kahit paano, kapag kaganitong medyo mahinang ulan, ay humuhupa ang tubig dito, Rafi. May mga stranded pa bang commuters dyan, Marisol? Rafi, wala naman so far, no? Although kanina, nung dumating dito kanina tayo maaga, may mga ilan na naglakad na lang kasi bihira na rin ang mga dumadaan na jeep dito, Rafi. So may mga mangilan-gilan tayong kababayan kanina, actually even hanggang sa mga oras ito, na naglalakad na lamang dito sa area kasi walang nadaan masyadong mga pampaserong jeep, Rafi. Kung meron yung bus, punuan na rin, Rafi, at bihira na rin, Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman.
Nasa official visit pa rin sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak niyang nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas para tulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng masamang panahon. At live mula sa Washington DC sa Amerika, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Rafi, sa gitna nga ng sunod-sunod na pulong ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Washington DC ay nagmo-monitor din siya doon sa baha na nararanasan sa ilang lugar dyan sa atin. At kanina nga ay nagpalabas siya ng isang recorded video para naman tiyakin doon sa mga nasalanta na parating na ang tulong. Sa gitna ng kanyang mga pulong dito sa Washington DC, naglabas ng isang recorded video si Pangulong Marcos kaugnay sa nararanasang matinding pagbaha sa Metro Manila at ilang karatig na lugar. Anya, parating na ang tulong para sa mga nasalanta. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, ay tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At lahat ito ay para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. May panawagan din siya sa publiko. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan niyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Dito sa Amerika, nagtungo si Marcos sa Pentagon, headquarters ng US Defense Department. Sinalubong siya ni Defense Secretary Pete Hegseth. Ginawaran siya ng Enhanced Honor Cordon, seremonya na ibinibigay ng Defense Department sa mga senior officials na bisita nila, tanda ng pagpapakita ng malaking respeto. Sa meeting ni Hegseth at Marcos, ilan sa nakasama ng Pangulo sina Defense Secretary Gibo Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año. Dito muling nagpahayag ng suporta ang Amerika sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Tiniyak din niya ang commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty na may probisyon kaugnay sa pag-atake sa puwersa at teritoryo ng dalawang bansa. And the United States is committed to achieving peace through strength and willing to work with all nations who share this desire in the region. We do not seek confrontation, but we are and will be ready and resolute. We're proud to support our mutual economic vitality, including your efforts to modernize your armed forces and collective defense. Nagpasalamat naman si Marcos sa tulong ng Amerika, pati na sa balikatan at iba pang training. Malaking tulong daw sa puwersa ng Pilipinas sa gitna ng mga banta na kinakaharap nito. I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region. Rafi, nakamiting naman ni Marcos si US Secretary of State Marco Rubio at isa sa kanilang bigyan diin yung commitment sa deterrence at pag-enforce ng freedom of navigation sa Indo-Pacific. At sa harap nga po ng State Department ay nagrally naman ang grupong migrante. Panawagan nila sa Pangulo na makipagkita sa mga pamilya na mga nakulong at maging yung nakalaya na dahil sa sinasabing mahigpit na immigration policy ni President Trump. Rafi, sa araw na ito ay nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos kasama yung hepe, yung chief ng Central Intelligence Agency, pero wala pa silang nire-release na karagdagang information kaugnay dyan. At bukas naman po dito sa Washington DC ay inaasahan naman yung pulong na mismo ng Pangulo at ni President Donald Trump. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo, live mula sa Washington DC sa Amerika.